May unti-unting natutupad ang mga pangarap dito with the 9 of coins energy. I mean 9 of cups. At nabanggit ko yung 9 of coins kasi nakatitig ako dito na this is the purse. Okay, nung unang panahon, no, dyan nakalagay yung mga gold coins, silver coins, no, so maaring itong wish fulfillment mo has something to do with your wealth. Yan, no, pwedeng sa money mo, may magandang pagbabago, may changes, no, nakita natin dito, no, at there's another energy right here with the 6 of swords, no, na parang, this is a different energy nag-shift kasi yung naramdaman kong energy, so this is someone here, no, na parang slow moving, no, hindi niya maramdaman na natutupad yung mga pangarap niya. Okay, so magkasalungat ito. Tingnan natin na ba nangyayari dito. Yung isa, ramdam yung mga changes sa buhay niya. Samantalang yung isa, pakiramdam ang bagal-bagal. Yeah, look at that. 5 of coins energy. No, pwede may kinalaman sa stability or money, no. Feeling niya ang slow moving ng pera. No, parang super tight or parang walang asenso. Yan, tingnan natin na ba nangyayari dito. Two different energies. That's what I'm getting. Someone here could be thinking na hindi ito fair para sa kanya. Unfair daw ito. Yeah, that's the energy. So, let's keep moving. Yeah, at mukhang there's something slow, no, na nangyayari sa kanyang buhay dito. Inikita ko rito. May progress, pero mabagal. Inikita ko rito. And someone thinks that it's unfair. So, let's keep moving. Oh. Okay. This person could be younger than you, but doesn't have to be. Let's keep moving. But someone here is thinking, no, na hindi siya ganun ka-mature mag-isip or hindi siya mature mag-isip, okay? This person could be younger than you by age but doesn't have to be. Pero mas nakikita ko rito na pagdating sa way of thinking, no, mas mature ka. This is definitely someone who is around you. Nasa community mo, nasa buhay mo, could be a family and one of your friends here, one of your colleagues right here, someone's around you. Oh. Okay. May progress naman, may pagbabago, no? Pero nagiging mabagal or pakiramdam niya ang bagal ng progress dito. So, bago natin simulan ng reading ninyo collective, reminders na hindi po ito para sa lahat. Kaya naman piliin mo lamang yung mga mensahe na sa tingin mo ay para sa iyo. At kung feel mo ang reading na to ay para sa iyo, then this reading might be for you. So, we do not have any gender here and of course, this is timeless as well. So, bago natin simulan ng reading na ito collective, no, reminders na this is also mga babes, no, para dun sa mga makaka-resonate lamang. So, if hindi po para sa inyo, wag po natin ipilit mga babes, no, yan. Kasi madedepress at mahihirapan lang rin kayo, may stress kayo, no, kapag pinilit ninyo, no, na ito ay for you. So, this is a general reading right here. So, sa nakikita ko dito mga babes, yeah, you have here someone who's thinking na unfair. Unfair naman ito. Yan, no, with the 7 of Justice in reverse and there's the 7 of Coins energy together with that 8 of Wands in reversed position. So, unfair naman ito. Nakikita ko naman dito yung sarili ko na nag-e-effort naman ako. Ginagawa ko naman lahat. Nagtatrabaho naman ako. Binubuhos ko naman yung panahon, oras, at ginagawa ko ang lahat para dito. So, pwede may kinalaman to sa pera or pwedeng improvement in general or para sa iaangat ng kanyang buhay. Yan, no, in general. So, whatever it is,
Sinasabi niya dito na unfair naman to kasi ginagawa ko naman lahat. Unfair naman to kasi binubuhusan ko naman ng panahon, oras ko itong bagay na to. Unfair naman to, ba't ganito? Yan, unfair daw. So, nakikita ko rito kasi, 8 of Coins energy, 9 of Wands. Okay, this person here, kaya nagiging mabagal kasi kinukumpara niya ng mga babes no ang sarili niya sa inyo, which is una sa lahat hindi yun healthy, no? Pangalawa, magkakaiba tayo rito ng timeline at period. See? You know, ikaw kasi mga babes, no, meron ka na ritong pagbabago at yung iba, pwedeng recently lang, no, nakalipat na kayo ng bahay, no, or pwedeng nakabili na kayo ng bahay, or baka yung iba, no, nagtatrabaho kayo ngayon, no, at mukhang nandoon na kayo sa punto ng inyong life, no, na kaya nyo nang bumili ng bahay, no, or nakakapag-provide na kayo ngayon ng mas malaki para sa pamilya mo. Nagbubunga, mga babes. I don't know why house is really standing out. Maybe, nakabili kayo ng property na house or nakabili kayo ng lote, no, magpapatayo ng bahay or yung iba baka lilipat na. So, nakikita ko rito that you're working really hard, no? Focus lang kayo rito. Yung iba, nakakataguyod na kayo ng pamilya ngayon. Yung pamilya ninyo, so whatever the case, maybe you're building something strong, no? At napoprovide ninyo lahat na pangailangan ng family ninyo, no? And this other, excuse me, dumighay lang. And this other energy right here, see? Nakikita ko kasi dito na may progress rin naman sa buhay niya, no? Mabagal lamang kasi magkakaiba naman tayo ng timeline dito. At masyado kasi siyang nagpo-focus sa'yo instead of focusing sa kanyang life. Yan, no? Kaya talagang mahihirapan siya rito, no, na makita ng pantay ang bagay-bagay kasi nakatingin siya sa mga nangyayari sa buhay mo. Kaya dapat, nagpo-focus siya dun sa mga pangyayari sa buhay niya. Yun, no? Kasi dito, mukhang alam niya lahat na nangyayari sa'yo rito. Tsaka bakit daw, ayun, no, nasa side mo kasi mga babes, no? Just take how this resonates, you can flip the roles, no? Nasa side mo daw kasi yung luck. Yan, no? O yung tinatawag na swerte, no? Nasa side mo daw kasi ba't laging pabor sa'yo sa universe? Ba't parang ang daming mga magaganda nangyayari sa buhay mo? Bakit naka-align yung mga bituin para sa'yo? Yan yung nakikita ko rito, no? Alam mo kasi, Page of Swords energy, this person is watching you. Paano ka magtrabaho? This person is watching your whole life, no? Instead of watching his or her own life, no? May sarili rin siya ritong movie ng buhay niya, pero mas gusto niya panoorin yung sa'yo. Ayan. So, nakikita ko dito mga babes, no? Siya kasi may mga opportunity siya rito, pero kasi siya yung klase ng tao rito hindi niya pinag-iisipan dito, no? Yung kanyang mga tinatanggap na oportunidad. Kuha lang siya rito ng kuha, grab lang siya ng grab yan. Isa rin yan mga babes, no? Sa mali nitong person na to, no? Not all opportunities, no, na nag-show up, healthy opportunities, no? Nakikita ko rito mga babes, no, na isa rin yun, okay, sa mga bagay rito na dapat niyang makita at ma-reconsider, no, at mapapansin niya lamang ito kung hindi na siya magpo-focus sa'yo. Nakapokus siya sa'yo rito, okay? Nakikita ko kasi rito that ikaw, lumalabas ka bilang Queen of Swords, no? Matalino ka kasi, may mga options na dumadating sa buhay mo, pero sinasala mo yan maigi, no? Kasi ang hanap mo rito is maging matalino ka sa mga pagtanggap ng mga oportunidad kasi investment ang hanap mo, growth ang hanap mo, no? Paglago ng pamumuhay or kaperahan, stability ang hanap mo. Kaya lahat ng mga opportunities na dumadating sa buhay mo, no, sinasala mo maigi bago ka nagdedesisyon. Ganun ang Queen of Swords energy. You're thinking with your brain, okay? And you're trying to weigh the consequences, the pros and cons, no, kapag ginawa mo yan, pag rinab mo yung opportunity na yan. At kapag nakitaan mo na maganda yung opportunity na yan, no, dun ka na nagpo-focus, which is, kaya mo rito nahahatak yung tinatawag nitong tao na to na luck, no, or yung swerte. Pinaghirapan mo kasi yun, pinag-isipan mo kasi. Siya kasi, dahil nakafocus siya rito sa buhay mo mga babes, no? Hindi niya rito makita yung mga magagandang bagay, no? Kailangan kasi mahanap niya rito yung happiness niya. Kailangan i-grab niya rito yung opportunity na talagang gusto niya. Not because, para siyang nakikipagkompetensya sa'yo rito nang hindi mo alam Ganon. So, pwedeng this could be a friend, hindi mo lang alam, hindi ka lang aware na ganyan pala siya sa'yo, no? Kompetensya pala ang tingin niya sa'yo.
no, or this could be a family member, someone in your community, someone in your tribe. So whatever the case may be, this is someone who is competing sa'yo, pero hindi mo alam. Unaware ka about that. See? Meron siya rito, hindi niya lang napapansin. Meron siya rito option, no, na may wings. So, ibig sabihin mga babes, no, this person, hindi niya napapansin niya na meron ditong golden opportunity. Yan yung oportunidad kung saan yan yung passion niya, yan yung gusto niya, no. Dito siya nakatingin sa mga cups ni ito, sa baba, ayun, nakayuko siya rito, no. Mas nagpe-pay attention siya rito sa mga other options rito, which is mas healthy ito. Ayan, may pakpak, diba? At gusto niya naman ng stability, hanap niya yun, no? Yung kagaya na nangyayari sa life mo, yun, no? Ang tibay ng punong nasa likuran niya, so hanap niya stability, pero hindi niya yun makita-kita kasi nagpo-focus siya sa'yo. Yan. Diba? So kung sino man tong tao na to, ramdam niya na parang walang nangyayari sa life niya, no? Or ba't ang bagal-bagal ng mga pangyayari sa buhay niya. Okay? Kasi tinitingnan niya yung timeline mo, may sarili rin naman siyang period dito. So, whatever the case may be, Six of Swords, the World card, magbubukas rito, no, yung happiness, no, kapag inalis niya, no, yung ganyang mindset. Okay? Kapag nag-focus siya rito sa sarili niya rito, mga pangarap, no, nang hindi niya kinukumpara yung sarili niya sa'yo, okay? Kasi nakikita ko dito, hindi lang niya inaamin, no, pero nakikita niya na parang lagi lang siyang second best, or mas magaling ka kasi, mga ganun, or parang mas nakakaangat ka kasi, lahat na lang na swerte na sa'yo. Yan, no, hindi niya alam na meron ding mga opportunities sa universe sa kanya rito. Hindi niya lang yun nakikita kasi mas gusto niya rito yung mas malamangan ka niya, mas mahigitan ka niya, gagrab niya dito yung mga opportunity ko ano-ano na lang, 'di ba? So, hindi siya nagiging masaya. Pwedeng mga trabaho ginagrab niya, pero hindi naman yun yung gusto niyang gawin. Hindi naman niya mahal yung trabaho na yun. Parang, gagrab ko to kasi gusto ko mahigitan to eh. So, si collective. It all ended up na wala rin. Napapagod lang rin siya sa work na yun. O malaki nga yung sweldo, di naman niya maramdaman yung sarili niya. Kasi kapag ang isang tao kontento at masaya, no, sa mga oportunidad sa paligid niya, hindi niya natitingnan kung ano yung mga nangyayari sa ibang tao. But this person is being nosy about your life. Okay, na nakikita ko rito. And ang pangit dito is kinukumpara niya yung sarili niya sa'yo. Ang kailangan niyang gawin is wag niya nang ikumpara at wag niyang isipin na unfair ang lahat sa kanya. Kasi nakikita ko na may mga oportunidad rin na sa paligid nitong tao na to, no? At ang kailangan niya lamang itong makita, no? The moment na pakawalan niya at i-release niya rito, no? Ang ano man na parang anong word yun? Hadlang yan, no? Hadlang dito, no, sa mga bagay na gusto niyang gawin. At saka, nakikita ko rito na hindi ka naman nakikipagkompetensya at hindi rin naman kalaban ng tingin mo sa kanya. Kasi nasa community mo siya eh. Pwedeng family member, baka kapatid pa nga ninyo ito sa iba. So, yun nga mga babes, no? Para sa inyo, wala kayo ritong kinukompetensya. You're just working on your life kung paano ito mapabuti. Yun. So, eto na nga collective, no, ang nakuha natin dito for you guys, no. So kung meron kayong hint kung sino ito, no, at dahil nakikita ko naman na nasa community nyo siya, if ever na mapansin nyo ito, no, pwede nyo rin naman siya ritong advisean, no. Kasi sa iba sa inyo, pwede kasing mas bata ito eh, or nakababata ito sa inyo, no. Kailangan niya rito ng guidance at advice mula sa inyo. Yeah. Okay? Kasi para hindi niya na maramdaman yung ganyan. Unhealthy kasi yan. Paano matulungan nyo rin siya dito na makamove forward sa life niya. Yeah. So, iba, hindi ito as in younger than you Sinabi ko kasi yun kasi it's standing out. Pero pwede rin kasi na immature pa siya pagdating sa mga decision making. Lalo na kung ganito niya i-handle yung mga situations and opportunities. Okay? Pero it's still up with you. So, collective, ito ang mga mensahe for you guys. Sana ngayon love and light. Annyeong.